palingkod sa tanan may igsoon. Praise the Lord. And may buntag sa tanan. Amen. Dalay ko ng tungguin nga Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Akong nang nabasa may igsoon ng second katong first atong Amen. Tagaanan ako may igsoon ug elaboration may igsoon gamay itong gisgutan ni Brother Joshua. No kay Diyos orang nagdali na take it. Praise God. Amen. Ako lang nga tagaan may igsoon ug gamay nga elaboration may igsoon kay gwapo kay nang ipablo ta may igsoon when we know the word. Kung nasayt ta may igsoon sa pulong, we understand kung unsa ang pagpamuhat sa Ginoo, tama ba? Kay dili nato masabot ang Dios may igsoon gawas kun dili nato masabot ang iyang pulong. Because sa iyahang pulong diha nato makita ang iyang mga pamaagi. We identify His ways by His word. Amen. So mo na may igsoon, importante kayo nga mailan nato ang Dios pinaagi sa pulong. Kaya nga naman masabot nato ang pamaagi sa Ginoo. Ang programa sa Ginoo pinaagi sa iyahang mga pulong. Hallelujah. Because His word is His way. Amen. Praise the Lord. So, amen. Praise the Lord. Amen. I was so blessed may igsoon, no? Katong kanang Second Chronicles may igsoon. Katong gisgutan may igsoon nga si Ahaz. Hallelujah. Praise God. Amen. Pag human og hari may igsoon ni David, praise the Lord. Amen. Kini si Ahaz may igsoon, nagsugod po din siya may igsoon nga usa ka maayong nga hari. And then may igsoon because of influence, hinay-hinay may igsoon, gikaon siya may igsoon sa amen. Wala na siya naglakaw may igsoon sumala sa pamaagi sa iyang amahan. Amen. Nga si David nga pinamaagi kang Jehova, kundi nadala siya may igsoon sa pamaagi sa mga hari. Pag hari may igsoon, mga influensyado, mga impluwensya sa kalibutan, the principalities and powers of the earth. Hallelujah. Amen. So, meaning may igsoon, nadala siya sa sistema o pamaagi sa kalibutan. O, isa sa mga butang may igsoon, nga itong nakita rin may igsoon, when a man is being, nadala sa may igsoon sa iyang kagulingon nga huna-huna, sa pamaagi sa kalibutan, abi diay may igsoon nga naguna-una siya nga, ang programa pa sa Ginoo iyang gidala, kundi programa na diay sa kalibutan. Natanawon niyo Megson because the Bible speaks about patterns and parables. Hallelujah, amen. Wala ni sa Megson sa kung wali karon Megson, but I would like to give a elaboration Megson sa gisgutan ni Brother Joshua. Hallelujah, amen. Putay ko ganiha Brother Jos nga hinahinaya kay kabalo ko Megson na naay something behind that. Because that is 2 Chronicles chapter 2 verse 28, ang continuation na sa 29. Gwapo kayo ni sa Megson kay naman nagisgot ko sa inyo ang pattern. Tanaw Megson ang gihimo Megson ni Ahaz Megson. And remember, he is not a priest. Dili siya bahin sa mga Levitehanon. Dili siya saserdote. Wala say gahom sulod sa iglesia. Pero unsa gihimo Megson as a king na as influence. Amen. Unsa gihimo Megson? I will read the Bible in 2 Chronicles chapter 28 verse 24. Unsa gihimo Megson? O gitigom ni Akas ang mga sudlanan sa mga balay, sudlanan sa balay sa Dios, o gidugmok ang mga sudlanan sa balay. Tanang Megson, iyang gi, amen, gitigom ang mga sudlanan sa balay. These are gifts. Mga gasak ini Megson. Sa sulod sa panimalak. These are kitawag Megson kitawag Megson nga mga sige tawag ka na Megson kana sa sulod sa mga balay. Tawag ka na mga galamiton sa sulod sa panimalay. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ingon ni Megson, sudlanan sa balay sa Dios o gidugmok ang mga sudlanan sa balay sa Dios o gitakpan ang pultahan sa balay ni Jehova. Gitanggal pa Megson ang mga gamit sa sulod sa simbahan, panimalay sa Ginoo o gisradaan pa kini. And remember, Megson, ang mahitabo kaniadto, mahitabo karon. Ang mahitabo kaniadto kay walay bagong butang ilalom sa adlaw. Because we can understand and see God's program in His word. And we can also see ang programa sa kaaway sa nang gusto niya na tanggalon Megson ang impluwensya o gahom sa Dios. That's why ingon ang Biblia Megson in verse 25, ingon Megson, og sa tagsa sa kasyudad sa Juda, dili ba ito, atong tiwason, Jehova, nagitakpan niyang pultahan sa balay ni Jehova. O gihimuan siya og mga halaran sa tagsa kasuok sa Jerusalem. Instead, Megson, nga dito magtigom ang tao, Megson, sa halaran, ay dito sa tigdugumanan.
Kaya gitanggal naman igsoon ang mga gasa sa sulod sa simbahan. Amen. Gi-appoint sila mga igsoon ngadto sa nakalala. Diha na lang mo, diha na lang mo, dito na lang mo, dito na lang mo. Nakuha niyo mga igsoon? Hallelujah, praise the Lord. Amen. This is being typed also mga igsoon in the time of hallelujah, praise the Lord. Ang nag-introduce mga igsoon kang David. Amen. Si Prophet Samuel. Amen. Praise the Lord. Amen. Nga, gusto nila maghimo o ilang kagulingon nga hari. And then, amen, ang tanan ng mga panimalay maigsoon na wala og mga amahan. Kaya nga naman, ang mga amahan sa panimalay, gihimong mga sundalo. Magugubat. Nasa sa panahon ni Samuel maigsoon, sa diha nga gitugot sa Dios maigsoon nga, kay gusto man nila magkadunay hari, nahimo maigsoon nga mga daghan kay nga mga nahimong balo sa Israel natong panahon na. Nangawad og mga bana. And this time, Megson, tarang Megson, og ang tatagsak ng mga syudad sa Juda siya, naghimo og halad na taas sa dapit nga mga sunog ng insinso ngadto sa laing mga Dios. Og ang interpretation sa Bible, Megson, sa nagibuhat kini ni Ahaz. Amen? Ang interpretation sa Dios nga nagsimba na siya sa laing nga Dios. This is the Bible. The interpretation of the Bible is that Ahaz worship another God. Og ingon ang Biblia, Megson, og naghagit sa kasuko ni Jehova ang Dios sa iyang mga amahan. So to make the story short, hallelujah, amen, nasuko ang Dios ni Megson, and then niabot Megson ang hukom sa Dios Megson ngadto sa Israel natong panahon na, because adunay gihimo Megson ang usa ka hari nga sukwahi sa programa sa Ginoo. Pero Megson, hallelujah, but in chapter 29 atong tanawon Megson, hallelujah, in the time Megson of Ezekias, anak Megson ni Ahaz nga ni Puli Megson nga apo ni David, because this time Megson, hallelujah, kabalo to Megson, that kingship came from the tribe of Judah. Amen. Ang sige mo ni Megson, now there is now a ministry of restoration. Ang tanan pang pasidadaan, ang tanan Megson, nagikuhaan Megson o mga gasa sa sunod sa iglesia, ang sige mo Megson, hallelujah Megson, ni Zacharias, ni Hezekiah. Hallelujah, praise the Lord. Iyang gibalik ang tanang nga gipang sinadaan. Iyang gipangbalik ang tanang gipangkuha sulod sa iglesia. That's why ingon sa Megson in verse 5, hallelujah, ako lang nito, gibasa ni Dios sa Megson. Og sa mingon kanila, patulungi ako kamong mga libihanon. Karon, balaanan ninyo ang inyong mga kaugalingon. Balaanan ninyo ang balay ni Jehova, ang Dios sa inyong mga amahan. Ipagawas ang kahugawan gikan sa balaan nga dapit. Dili Megson sa verse 4, so Megson, verse 4 ta. O iyang gidala sa sulod ang mga saserdote og mga libihanon og gitigom sila pagtingog sa halapat nga dapit sa silangan. So see, Megson, he bring them to the east. Amen. Ang east Megson, the east is the part of the place sa lugar Megson nga diin didto musubang ang adlaw. Amen. Hallelujah, praise the Lord. So tanawon niyo Megson ang usa ka bindikado nga hari na ining panahon na Megson. Gidala sila Megson ngadto sa dapit nga adunay pagsubang sa adlaw. Amen. Because first, hallelujah, before ang restoration, there must be a rising of the sun. Dili, amen, sa to Megson, walay restoration unless dili ta mutigom Megson into a place nga adunay pagsubang sa SON. Meaning, adunay revelation nga klase ng mga saserdote, ng mga libihan. And this is being tied to the fivefold ministry in the time of restoration. O Zechariah Megson, kaya nga naman, gusto niya ibalik ang mga gasa ng ipangtanggal o ibalik na sunod sa iglesia, kaya nga naman, gusto niya i-restore ang original nga pamaagi sa Dios nga diin ang halaran, ang pagsimba, ang tanang galabiton na Megson sa sulod sa panimalay sa Dios. Hallelujah, praise the Lord. This is the time of restoration. Daghan karon Megson ang ipangsiradaan o ipangsiradaan ng mga pultahan. Hallelujah. But there is amen, there is a restoration ministry. Amen, praise the Lord. Amen, ibalik Megson. Kaya nga naman, tungod kay maot ni ang programa sa Ginoo. Sa pinaagi ni Ahaz, miabot ang kasuko sa Dios. Apan sa pinaagi ni Zechariah Megson, mibalik Megson ang programa o kalipay sa Dios. Hallelujah. That's why, ingon sa Megson, I would like to read the scripture, Megson. Kaya ang atong mga amahan na nagpakalapas o na nagbuhat ni ining dautan nga mga mata ni Jehova, nga atong Dios,
og misalikway kaniya og gilingiw nila ang ilang mga gikan sa pulianan sa mga Diyoba, og ilaw sa gitakpan ang mga pultahan sa mga agianan, og gipamalong ang mga lamparahan. Meaning may stone sa diha nga gitanggal kini mga gasa, gisarad ang mga pultahan, wala na, dili na nimo makita Megson ang pagdaliab sa ilang mga kasing-kasing. Dili na nimo makita Megson ang kalipay. Dili na nimo makita Megson ang pulong sa ilang kinabuhi naman kay gisarad ana ni kini. Apan bato Megson, ilaw sa gitakpan ang pultahan sa mga alagyanan, o gipamalong ang mga halamparahan, o wala magsunog sa insinso. Amen. Insinso in the book of Revelation, this is the prayer of the saints. Maundan ang prayer life. Nga naman, naundan gani ang pagsimba. Naundan ang pagpaminaw Megson sa mga fivefold ministry. Nga naman di mapalong ang suga. The light came from the Word. The light is came from the Word. Without the Word, there is no light in you. That's why yun sa Megson, o sa nangasunog na insinso, wala na prayer life, wala na worship life, wala na singing life, wala na prayer life, ang papalong na ang mga insinso. Hallelujah. I'm speaking to you in parables. Kamulo Megson, the Old Testament is only a symbol, a shadow. Amen. Praise the Lord. Og mihalad ang mga halad nga sinunog, halad ng mga sinunog sa balaang dapit ngadto sa Dios sa Israel. Kung saan halad sinunog, kana spring time sa Megson sa mga baka, mga ram. Pero karon Megson, kita na ang halad nga sinunog. We are right now the burnt offering. Ano man? Kaya nga Megson, sa dihang susulod sa iglesia, kita ang burnt offering sa Dios. We are now the living sacrifice. That's why ang tinuod nga halad nga sinunog sa sulod sa iglesia, amen, tanggal na Megson ang iyang una-una. Tanggal na Megson ang iyang inward desires. Gihugasan na siya sa tibok Megson sa tubig sa pulong sa Ginoo. Tungod kay ang kinabuhi sa pagsunod niya sa halaran, siya na ang halad nga buhi tubangan sa Dios. You see the Old Testament Megson speaks about, amen, nakita niyo kini Megson? In the time of restoration, aduna kini panahon Megson nga masitado kini, tanggal kini, mawala kini. But in the time of restoration, ibalik ka sa Ginoo sa iyang original program. Kaya nga naman, hallelujah, amen. Praise the Lord. Tungod kay ang Ginoo Megson naagi plano o programa sa matag katawhan nga iyang gipili ng daan. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, Brother Joshua. Amen. Hallelujah. It was a very, amen, gwapo kay na sa Megson nga types and shadows in the scripture. Wala Megson mga mahitabo kini pag-usab. Pero makita na to Megson nga mahitabo kini, pasagdan na nato nga mahitabo kini. Pero maabot gyud panahon Megson nga ibalik gyud sa Dios Megson ang programa sa Ginoo diha sa iyang iglesia. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. So, amen. Are you with me? Napa mo diha Megson? Hallelujah. Amen. It was such a wonderful message Megson in 2 Chronicles Megson. Okay. In the Bible, daghan kay Megson nga ibang iskutan diha Megson, you can get type and shadows in the scripture. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So, I hope Megson nga nakita ninyo kini Megson nga amen katong i-share ni Brother Joshua, no? It is more on personal. Kay sa Megson kita nga iglesia usay ato kung sadaan Megson kini. And we are the king of our tabernacle. Kita ang hari nining atong sa ining atong panimalay karon Megson. O kita pod mo sirado ra sa busahay niini. O sa sadaan nato Megson usay tanggalo nato Megson ang mga gasa nga sulod niini. Di na mag-perform usay ang mga gasa nga naa diri. And then Megson, mapalong na Megson ang mga insinso. Kaya nga naman, mibulag ka na sa original nga programa sa Ginoo. But when the restoration comes, when Zechariah is being tied to Christ, He will open back the door of your heart and bring back that joy that gives Megson, hallelujah, and it will bring you into a prayer life. Patingala ka na Megson, aduna ka na mga pag-ampo balik sa Ginoo. Why? Because there is now a true restoration of the church. Hallelujah. Amen. Natural is always tied to spiritual. Hallelujah. God bless you. Ang Diyos mga panalangin. Let's all stand. Hallelujah. Sugod na ta. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Let's open our Bible in the book of Job. Sa libro sa Job Megson.
O kabalo ta maigsoon, ang Book of Hope is the oldest Bible. Tama ba? Amen. Ingon ang propeta sa Ginoo, Hope before maigsoon chapter 13. Hope chapter 13, verse 28. The Book of Hope was the oldest Bible. Ingon ang propeta sa Ginoo, before pa nga gisulat maigsoon ni Moses ang Book of Genesis, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, hallelujah, amen, na ang Book of Hope. Amen. That's why sa panahon ni Hope maigsoon, kung makita dito maigsoon, this Hope is, ang first Bible is the Zodiac. The first Bible of Hope was the stars in heaven. Amen. That's why kung nangutana ang Hope, nangutana ang Dios si Hope maigsoon sa iyang kagulingon, mirispat ang Dios maigsoon. Hain ka ba Hope? Sa diyang gihimo na ko ang kalibutan. Sa diha nga nagkalipay ang mga bituon sa kalangitan. When the stars of God shout for joy. When the morning stars came, that morning star is Christ. Amen. Si Kristo ko na, ang morning star. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise God. Amen. So ito nakita din maigsoon. In the Book of Hope, ato makita maigsoon, how that Hope understand his life. Giunsas ni Hope maigsoon. Kamulo ta maigsoon ang Hope. Amen. Kapila na gigamit sa propeta sa Dios maigsoon, but this time maigsoon tanaw na to maigsoon. How Hope understand his life, and when sa diha nga iyang gisabot ang iyang kaugalingon, ang iyang kinabuhi, nibalik siya sa original revelation nga gihatag sa Dios back in the book of Genesis. Amen. Hallelujah. Tanaw niyo maigsoon. Hallelujah. Let's read this Bible and then we're going to pray. 13 verse 28. Hallelujah. 13 verse 28. Ingon na maigsoon. Bisan ingon ako sa usa ka butang nga dunot nga mapapas, ingon sa usa ka bisti nga ginakutkot sa tangko. Ang Diyos mga panalangin sa mga pulong, magamputan langit ng mga Diyos sa utang. Lord God, Father God, as we're going to approach into the divine word, Father God, this morning, hallelujah, we are praying, Father God, hallelujah, for your continuous anointing. Nasabi ka na, nagapatay ka sa pag-dihog ka na mo, and let your anointing flow, Father God, continuously to the hearts of every believer, from your throne of mercy unto the hearts of the believer, Father God. Itugot Ginong Dios ka imong grasya o kaluoy, mga dagayday, imong mga panalangin, niining kabuntagon. As we're going to approach into your presence, let your Holy Spirit, Father God, have the preeminence. Siya Ginong Dios ang kinatibuk-an nga magdumala karon sa among mga kasing-kasing, sa among mga unahuna, sa among mga lawas. And Lord, tanggala Ginong Dios ang among mga pangunahuna. Tanggala Ginong Dios ang among mga kabalaka, ang among mga kahadlok, ang among mga anxiety, Father God, hallelujah, this morning. And Lord, hallelujah, let our full submission, Father God, karon kabutagon sa imuhang Holy Spirit, Father God, to reign among our lives today, Father God, hallelujah. Hindi ka mag-isgot sa mga pulong. I approach your divine presence, Father God, nga to bless, Lord, your word, and to bless also, hallelujah, ang imong ulipon nga magpamulong ni imong mensahe karon. Hallelujah, nga dili ako magasultis kong kagulingon, kundi nasikat sa gahom sa imong Espiritu Santo. Hallelujah. Lord, ako lamang isubmitar kanimo Ginoong Dios ang tanang kabubuton. Hallelujah. Imong kabubuton, and let your Holy Spirit, hallelujah, take over, Father God, this pulpit this morning. Hallelujah. We commit unto thee, Father God, hallelujah, all the blessings and honors and adoration in the mighty name of our Lord and Savior, Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Makalingkod na? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So, karong kabuntagon maigsoon, I would like to have a topic or subject maigsoon. Hallelujah, this morning. The uncleanness of childbearing by sex. Ang pagkamahugaw sa pagsabak sa bata, pinaagi sa kitawag maigsoon nga higilawas o sex. Hallelujah, praise the Lord. Amen. So, imanin nyo maigsoon nga kitang tanan, hallelujah, amen, nigawas kini kalibutan na by birth, by woman. Pinaagi sa pagpanganak kanato, pinaagi og babae. Hallelujah, amen. And kamusta maigsoon nga walay limpyo o dilita nga
So diyan na tao ta maigsoon bisag wala pa ta nakahimog sana. Hallelujah, praise the Lord. The Bible declares na, amen, na tao ta pinaagi sa pagpakasala. Hallelujah, amen. So that's why in the book of Job, which is the first couple, hallelujah, amen, gipakita niya kanato maigsoon ang revelation of Job on how giunsa maigsoon pag-umol ang iyang lawas nga tawhanon. Then ayon sa maigsoon gisama niya kini sa bisan ingon ako sa usa ka butang nga madunot nga mapapas and he rotten things, no? Itawag maigsoon rotten things. Madunot o nga mapapas. Ingon sa usa ka bisti. Kita nimo na maigsoon sa nina nato. Pagbago pa na maigsoon, gwapo pa na siya og color. Kadugayan nimong laba, matingala na ka, mawala ng color, hangtod maigsoon, maghinahinay na maigsoon, nanay bahin sa imong sanina nga mga nipis na, and then maghinahinay na sa kabuslot. Gitawag ka nagruten. Maghinahinay nagkalata. Hallelujah, praise the Lord. And, di man maigsoon, gitipon ni Job ang atong mga lawas sama sa usa ka bisti. Nga magkadugay kini, magkalata o magkadunot. That's why katingala nga nanay kay mga butang nga gihimo kaniadto, nga dili ko mahimo karon. Kana kusgan man ko kaniadto apan karon kuya naman ko. Nakay mga butang nga mahimo kaniadto apan dili nimo mahimo karon. Why? Because that is the design of our garment. Because ingon ang propeta sa Dios, this is just a garment. Usa lamang kini kasanina. But he is talking about changing robes. Apan maabot ang panahon nga kining lawas nga madunot ra, kining sanina nga madunot ra, alin ang sa lawas nga dili na madunot. Hallelujah, praise the Lord. That's why we understand the journey that there is now an eagle, a dove that leading the eagle. Amen. Una maigsoon ang agila which is the prophet. Amen. Nag-lead kina to maigsoon out of Moab into Bethlehem. Maigsoon, that is a change of dwelling place. Gikan maigsoon sa denomination, padulong maigsoon sa maigsoon na House of God Rep, Bethlehem. And from Bethlehem, asa na paingon? Because like House of God's Rep, the word, ang pulong. And from Bethlehem, we are going to journey to our new Jerusalem. Moab to Bethlehem, and Bethlehem to New Jerusalem. From confusion to revelation. Amen. From time to eternity. Eternity. And then sa Mixon, from eternity to eternal body. From word, which is Bethlehem, to the word body. New Jerusalem. So mo yung Mixon. Hallelujah. Amen. Ikakan mo from Moab to Bethlehem. Ikan sa nila dalatan na din pulungan. And then dalato din pulungan. Isuta. Dalato sa daw. And from this word to the word body. So word body. The glorified body. When next on, hallelujah. That's our journey. Hallelujah. Praise the Lord. Before that next on, we must understand anong na journey. Because first we must understand nga kining ako lawas sumala sa home is kind of garment yun so something nagkibot sa this morning ikaw ni Miso apply pili mo sa ligan kaya ikaw gusto ka sa adli mo blood. My now now din may bag. Why? Because it's the our body. Amen. Hallelujah. Let's continue. Job 14. Hallelujah. Masahon na ison. How that Job understand o iyang ibalik na ison at revelation kung unsa buwas. That's why ingon siya to. Ang tao nga natawo sa usa ka babayi. And we know make so, hallelujah, adunay usa ka babae lamang na, amen, nga diin ang tanan nagsugod sa pagkaw. Maigsoon si Eva. So, hallelujah. Now, Job is bringing us back into our first mother.
Kaya ang tanan nga migula ni Migson, gawas lamang kang Adan. Because Adam was a spoken word. Amen. But the race next to Adam, gikan Migson kang Cain, ngadto kang Abel, hallelujah, kining tanan, ni gawas na Migson sa babay, hallelujah. Amen. Kita tanan Migson, gikan Migson kang Eve, hangtod sa itong panahon ang tanan nga migawas Migson is brought by woman who is childbearing. Usa ka babae nga magapanganak o anak. Hallelujah. And then ingon si Job Migson, ang tao nga natawo sa usa ka babae, hamubo ra ang panuigon. Now Job understand nga kitang tanan nga migula gikan sa babae, mubo lang ang atong paniuigon. Walay mo tiner nato kining kalibutan na. Praise the Lord. Hallelujah. It is written in the scripture. Ingon Migson, hamubo lang ang paniuigon og tungob sa kasamo. Payon tag tungob, full. Mo ni Migson, dili porki na kay kwarta Migson wa na kay problema. Dili porki Migson nga mao ni imong status na nakay maayong trabaho, wala kay problema. Amen. Kitang tanan bisag unsa nga atong status Migson, hallelujah, na ay certain nga problema nga gihatag kanato. O kinahanglan nato kini nga tubangon. Kaya nga man, it is written in the scripture. Kaya ang tanan ilalom Migson sa natawo nining babae, kitang tanan wala excuse. Hamubo lang ka katuigan o tungob sa kasamo. Full of distraction. Tama ka, Migson? Hallelujah. And then, yun sa Migson. Verse 2, siya mubuswak sama sa kabulak. Yang iskutan Migson. Hallelujah. From kitawag Migson, gikan niya ining kinabuhi Gibalik ta niya Migson sa usa ka kinabuhi sa tanom. Yun sa Migson. Sama sa mubuswak, sama sa usa ka bulak, o pagaputlon. Siya magadalagan usab ingon sa usa ka anino og dili magadayon. Verse 3, nan magabuka ba ikaw sa mga mata sa pagsudong kaniya, o magadala kanako sa kahukmanan uban kanimo. He's talking about kung unsa Migson ang journey sa tao. Hisgutan niya Migson ang judgment. Kaya kabalo sa Migson nga, amen, gikan sa pagkatao ning lawasa, walay maayo nga butang nini. That's why, pagabot sa verse 4, yun sa Migson, tanawan ni Migson ang Biblia. And verse 4, yun sa, kinsa ang makakuha og usa ka butang nga mahinlo gikan sa mahugaw, walay mausa. It just only justify and magnify nga kitang tanan nga migawas ni ining kalibutan through childbearing, through sex birth, walay maayo gikan ni ining atong mga lawas. That's why wala kay mapasigarbo Migson nga makaduol ka sa Dios, pinahagi ni ining imong kagulingon nga pagpaningkamot. Kaya ingon ang Biblia Migson, tanaw Migson, who can bring a clean thing out of the unclean? Kinsa may makakuha Migson og limpyo gikan sa hugaw nga butang. Walay makakuha og limpyo gikan sa mahugaw nga butang. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. That's what Migson in Psalms chapter 51 verse 5. Hallelujah. Praise the Lord. Now, amen, tanaw Migson, Job is giving us back to the book of Genesis. Gidalatan niya Migson kung yun tata Migson sa paghulma sa Dios. Hallelujah, praise the Lord, amen. Amen. Muna Migson, it is very important to understand the mystery of the serpent. No? Hallelujah, praise the Lord. Amen. Nga ang unang sala, dili gid Migson katong nga ginaingon nila Migson nga kaon og apple. Hallelujah. Amen. Hallelujah. The first sin was disobedience. Ang dili pagtuman sa pulong sa Dios. Hallelujah. Amen. Tama ba, Migson? Kinsa may makapakuha og limpyo? Amen. Gani gini-clear na nga hugaw ta. Psalms 51 verse 5. Ingon sa Migson, ana karon ako natawo sa kasalanan. Sa English ito tanaw ni Migson, tanaw Migson ha. This is now David bringing us back to revelation of the serpent seed. Bring us back into revelation in the book of Genesis. The first creation. Yun sa Migson nga din na tao ang tao. Tanaw Migson, yun sa.
Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Uy, abi mo na ito, maigsoon. Hallelujah. Makasala lang ang tao, maigsoon, kung magawa sa kalimutan. Dili, uy. Naapa sa sasulod sa iyang tiyan, sa mama niya, wala pa sa gimo, wala pa sa gibuhat, maigsoon. Naana ang sala, nagauban na. Because the Bible said, in sin did my mother conceive me. Gibuhat pa lang ka, sada na ang pagbuhat ka mo. So, mo to ningon si Job Mason, unsaon pagkakuha og limpyo nga butang gikan sa mahugaw nga butang. O mga tanay ko karon Mason, unsaon man yung Mason pag limpyo si mong kagalingon sa tubangan sa Dios. Nga ikaw gikan man ka sa mahugaw nga butang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. That's why Mason, hallelujah. Nasayon to Mason, it is not by accident. Nganong nalaglag ang tao. It is not by accident nga malaglag ang tao. That's why Mason, ang birth, na-introduce lamang sa kalibutan. Because sa langit, Mason, hindi ka pwede matao dito. Bisan sa impyerno, walay childbirth dito, Mason, sa impyerno. Because ang pagkatao, Mason, sa unod, dili lamang na ilalong Mason sa 3 dimension, ilalong hindi kalibutan na. Sa light, space, and time. Because, hallelujah, amen, gituyo sa Diyos, Mason, hallelujah. Kamu lang mo, Mason, nga, accident Mason, nga malaglag ang babae? Because we know, kinahanglan malaglag ang tao, aron, amen, amen, because creation is for redemption. Amen. Kay mas dako, Mason, ang plano sa katubsanan, kaysa plano sa Diyos magbuhat. Kaysa creation, magbubuhat lamang siya. But in redemption, all the fullness of His attributes will be displayed. Meaning, Mason, kung malaglag ang tao, ang kalitibukan nga pag-Diyos, sa Diyos, madayag na nasa. And this is the very purpose of God, to display His attribute. That's why Mason, gitugot na Mason, about ng creation. Gitugot na Mason, is only a byproduct. Because when a woman is in love, siya malag. Kung creation malag, just like Adam. Kung mo Mason, si Adam wala makasala. Amen, praise the Lord. Pablo nagsulti, Adam did not sin. Because Adam's original creation naman. Pero ipakita ko, pinaagi ka Adam, na mauto ang kinais ng Diyos. Kasi doon, ang bahay na kasala, apan iyang iumanan. Because this is now displaying the attributes of true as Adam. Diyan, hindi mo makitaan karon nga ang Diyos di ay magpakita siya. Bisan wala sa mga kasala, apan nagpakasala. Hey, church. Amen. Kita man tayo lansang sa cross, pero nganong siya man ang nagpalansang sa cross? Hallelujah. Why? Because of the plan of redemption. Now, even in the Bible, redemption is already, sa una pa lang, may sa una pa lang sa tao, makita mo sa plan of God. Nakasala sila Mason, nakita mo Mason. It is fine. Amen. Hallelujah. Amen. That a man can provide his own God. Na ang tao hindi God provide a sacrifice. Hallelujah. Because you mentioned when the seal was opened, you can see entirely the redemption plan of God. Because this Bible is a book of redemption. That's why kung magbasa mo ng Biblia, Mixon, wala ito na Grisosin ang Mason. First story sa Adam. That story, restoration, redemption. And you see, if you can understand the Bible. Hallelujah. Amen. Muna mo ba sa Biblia, makita ang redemption plan. Sa pagkahulong na ginika na yung redemption plan. Blood of the Lamb. Hallelujah. Praise the Lord. Sa tinagagibuyan sila Mason, kaya out of fellowship sa Diyos, Mason ng tao. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Abel approached God by the Lamb. Because without Lamb. Hallelujah.
Amen. But Megson, Job chapter 3 verse 4. Hallelujah. Sa Megson na mga song about the eagle is leading the dove. Hallelujah. From perfect faith to perfect love. Hallelujah. Amen. And this sermon Megson is also inspired gyapon Megson sa dove. Dalon ta Megson sa lamb and the dove. Kanya eagle. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Kabalo ta Megson in the Bible, ang Dios Megson naga-characterize siya kagalingon. He is also Jehovah Eagle. Amen. He is also a lamb. Pero Megson, ay pagkalimti Megson na Jesus Christ also is type also to the lion. Muna usay Megson, di na ito masabtan na itong kinabuhi. Amen nga. Usay Megson, kung mo, amen? Di ba, kung makakita kang karniro Megson, lami ikaulong ng karniro, kaya kanuman, marag, very konsa nga tao, nga manana, no? Friendly, makahuna-huna, di ba nga, inig mo doon, kasaya, dili ka paakon, no? Nga dili sa mudagan, nga wala sa ibuhaton nga, harmless siya. No, hallelujah, praise the Lord, amen. It sometimes makes son, ingana makes son, because that is also the captain of God. He's the Lamb. Hallelujah, amen. Manang muduol ka niya makes son, praise the Lord, hallelujah. Amen, makasure ka nga, tabangan na iya, ma-comfort ka niya, or dili ka mapaakan, or kaya nga naman, harmless siya. But on the other side, also, by the nature of God, He's also a lion. Kung muduol kag lion makes son, dito ka, muduol kag lion, kay comfort to, juga ni. There's another sense na ilain po nga pamaki. Because sometimes Megson, ang Diyos Megson, maabi-abi na to. Usay Megson, mo comfort na to. Pero sometimes Megson, He's also a lion. Mubadlong. Because lion is being typed to a judge. Maghuhukom mo saan siya. Hallelujah, amen. So, we must understand how to approach God tungkol kay naasay mga karakter nga gitipo Megson sa mga mananap. Hallelujah. He's also a dove. Malumosab siya. That's why atong masabot Megson, minadabi sa inyo, dili ka mo tandog sa mga mahugaw nga mga butang. Why? It identify the character of the dove in you. Praise the Lord. Amen. But when standing by the word, just like Paul, type to the lion, hallelujah, amen, maisog sa Megson, kay pubarog sa pulong. Because that is the character of the lion. Pag pulong na ganing isgutan, wala tayo kung iso diya. Dili pwede hapo-hapo. Pulong naman natong isgutan. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. So these are the characteristics Megson. Hallelujah nga atong mag-identify ang Diyos tungkol sa mga pattern niya yung gihatag, pinagi Megson ni Malay. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Sa Botany Life Megson, gitinda sa Libay. The Rose of Sharon. Amen. The Sharon is time of redemption. Amen. Praise the Lord. Amen. Kaya so Sharon may dili na nimo makamegson ang tumo. Ni anang bahato ay pagpili ni ana. Di mo gawag megson ang dugyo sa katumsanan kanato kung walay pagpaula o paglisang sa Dios sa Kalbaryo. Amen. So those are the titles nga ipanghatag megson nga may ilan nato ang Dios son by name. Animal character, amen, bottom ng life, hallelujah, amen. In marine life Megson, gista niya Megson nga kita daw Megson ang mga rainbow trout, a best special fish. Hallelujah. That's why Megson, sa nangista ang propeta sa Ginoo, nakuha niya Megson, dili rainbow trout, ibalik niya Megson. Kaya naman, he is just hunting for the bride. Go hunt my bride. Sa nga mga klase isa, ito yung klase munta. Hallelujah. Talk about rainbow. Megson na. Hallelujah. Amen. So, diyan magkanang magwasin ko Megson sa balay. Magwasin ko sa balay Megson. Diya ko sa gawa sa balay. Magwasin ko. Sada magwasin ko. Kanang init kaya ng adlaw. Alas 11 kaya na. Hallelujah. Praise the Lord. Matagal ko Megson. Inig-pasinit mo sa tubig. Praise the Lord. Pag sa ka na Megson, naagin na yung rainbow. And I realized on something. Kung ganun, every time nga naay hayag o naay tubig, result na rainbow.
sign of covenant. Adunay saan ang Dios nato sa dayon nga, amen. Niabot ang igsoon sa on the day, the reading of the next section of rainbow. And it was a covenant of God. Amen. Usa ka to ka pakigsaad sa Dios nga ang Dios anon sa iyang mga pulong. That's why next song, hallelujah. Next day, kung adunay kahayag o adunay tubig, hallelujah, o ang pulong kung kahayag magtutrik wing forth rainbow. Bantong na day maigsoon, kung magbasa ka sa pulong, unya adunay pagsabot din. You can see now the plan and program of God. That is the covenant. Muna yung pag-igsaad. Asa yung saad? Ngadto sa pulong. Saan mo na makita maigsoon? Kung ano kahayag mo strike maigsoon sa tubig. Hallelujah. Pulong. Kung saan kahayag, remain behind the word. And then it brings covenant. Kanawasing lang na kung sino kinakulanin, bisa ka lang. Sa maigsoon, hallelujah, sa gitawag maigsoon nga, physical reflection sa ingani din, no? Sa diha nga, ang Ginoo matagan og kahayag, matagan maigsoon og revelation, matagan iting into the covenant of God. Doon maigsoon sa pisa. Hallelujah! Amen! Praise God! Amen! Let's read another Bible verse mentioned. Go to 25. Praise the Lord. 25 verse 4 to 6. We are still talking about sa tao mention, no? Iganiya yun siya. Isa pa yung makapagula sa bugaw, amen, nga mahimong limpyo. Amen. Siya sama daw tatong lawas magson sa usa ka sanina. Amen, garment. Hallelujah. Amen. That's why amen naa sa giandam nga sanina para nato. Sanina nga dili na madunot. Kining sanina madunot ra. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah, praise the Lord. In sa migson. Nan unsaon man sa tao ang pagkamatarong, diri yang iskutan migson ganiha sa 24 clean, unsaon pagkalimpyo gikan sa butang nga mahugaw. This time yung sa migson, nan unsaon man sa tao ang kun kadtong na tao sa usa ka babae, nan unsaon man sa tao ang pagkamatarong sa atubangan sa Dios, kun kadtong na tao sa usa ka babae, unsaon niya ang pagkahimo. Unsaon ang pagkahimo? Praise the Lord. So mao ni atong gusto nga makita karon maigsoon. Amen. Amen. Dili lang biya maigsoon ang mataw sa babae. Amen. Bisan pa maigsoon ang babae nga nagsabak. Gisgutan na ni maigsoon niya. I will explain this. Hallelujah. Praise the Lord. Atong isgutan karon kanang nataw. Nagisgut ni kanato. Og ato pong isgutan maigsoon kay kining babae nga magpakatao because we are also being typed to the church. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mo nang adunay mystery of the baptism without sensation. Kabalo mo na ni Megson? Ako nang discuss sa inyo, Megson. Mystery about baptism without sensation. Kaya nga itong ituhuan, Megson, naaday tao, Megson, nga mabuntis, bisan, Megson, walay pakigilawas. Amen. Kay sa tao, nga magbuntis, nga nagigilawas. Muna karon Megson, i-interpret sa propeta sa Dios nga, abi sa Pentecostal, they thought na ang baptism of the Holy Ghost is sensation. Mao ang pagsagit-sagit, ang paghilak-hilak, ang pag-ambag-ambat. But ikaw ng sa Diyos, the mystery of baptism without sensation. Kaya naman, pwede di ay mataw o pwede di ay magsabak ang usap ka babae na pinaagi lamang sa linitok na pulong. Hallelujah, praise the Lord. O bitabo na maigsoon dito kang Maria. Amen. That's why Mary is being tied to the bride. Na nakadawat sa maigsoon og binhi nga without sensation. But because of the spoken word of God. Because adunay panulunda nga minaog kung nakigpamulong kaniya o katong pulong sa manulunda, mao ay naghatag maigsoon og kumpirmasyon nga makadawat sa bata without sensation.
That's why kitawag sa mention, virgin birth. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So mo na mention sa itong panahon karon na iglesia nga makaplagan. Hallelujah. Nga dili na mahugaw sa tubangan sa Dios. Kaya nga naman, ang tanan nga babae, hallelujah, nga magsabak by sensation, hugaw na daan sa tubangan sa Dios. Bisan pagani ang bata nga iyahang gisabak, mahugaw na nga mugawas gikan kaniya. Hallelujah, praise the Lord. So unsa ang gihimo karon Megson? Ginapakita na kanato Megson, hallelujah, nga usbo niya ang pamaagi, hallelujah, sa babae nga magsabak nga dili na mahugaw sa tubangan sa Dios. O pagagula sa Megson og bata nga dili na pod mahugaw sa tubangan sa Dios. By what? Kinahanglan adunay divine intervention. Munaog ang manulunda og mamulong ngadto direkta sa usa ka iglesia. That's why mingon sa Megson, Maria, bulahan ikaw sa babaeng tanan. O bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Uy, lahi ang statement sa manulunda sa bata o kang Maria nga nagsabak ngadto sa giingon ni Job nga ang tanan nga babae nga magsabak, ang tanan nga mga bata nga mugawas gikan sa babae mahugaw o walay makita nga maayo diha kanila. Nakuha niya Megson? Si David, yun sa out of my mother's womb in sin and iniquity, he conceived me. Uy, si David hugaw na sa diha nga gisabak. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Si Job, hugaw na ang babae. Saan niya magkuha og maayong butang sa dautan nga butang? Si Paul nagsulti Megson, hallelujah. Amen. Isa, akong ginapatay kanunay kining lawasa. Kiniining lawasa, dalon kaniining Megson, ngadto sa kamatayon. So walay di maayong butang Megson nga mahimo ang tao pinaagi sa pagpaningkamot kining lawasa. Now, we can see now the intervention of God. That's why we need to have a new birth. Pananginganak, importante ang pagkatao pag-usab. Why? Because sa itong kagulingon ng pagpaningkamot, gikan pagkawas nato sa taguan ka sa itong inahan, bisan pagkapilat ang maligo, bisan unsa pa ang buhato nato sa itong kinabuhi, maglimpyo ta sa itong kagulingon, hallelujah, ang atong pagkalimpyo, ang atong pagkamatarong, trapo lamang atubangan sa Diyos. Because, hallelujah, amen, mahugaw ang tanan nga gikan sa babae ug ang tanan nga nagsabak. So, saan na lang nato Megson? That's why Megson, adunay gihimo ang Diyos Megson, nag-bypass Megson, hallelujah, ang kabalauran nining kalibutan. That's why adunay iglesia sama ni Maria. Nga magsabak sa Megson, dili pinaagi Megson sa iyang pagpaningkamot. Dili pinaagi Megson tindisot, kundi kinahanglan adunay pulong nga maabot kaniya o adunay mensahero nga maabot kaniya o kini nga mensahero magdala og saad nga anak. Hallelujah, praise the Lord. Amen. What I'm talking is the spoken word of God. Kaya ingon Megson sa 1 Peter, ingon siya, amen, kita matao, dili sa binhi nga madunot ra, kundi sa binhi nga dili madunot. Pag binhi gani nga dili madunot, dili nagikan ka papa o ka mama. Dili nagikan sa tao, Megson, kaya nga pulong. Pili ta mo pasalig na dili na to matuman. Pero kani gitawag kang binhi nga dili madunot, mao kini ang pulong ni Ginoong Hesus Kristo. Hallelujah, praise the Lord. Tara sa Megson, aniya karon, bisan ang bulan walay kadan-ag o ang kabituonan di putli sa iyang mga mata. Ang bulan daw gani Megson, ay bulan pero di na musiga kung dili na tagaan Megson og kahayag. Nakuha niyo Megson? Hallelujah. And then verse 6, tingnan natin Megson sa verse 6. Nanlabi pang mahugaw ang tao nga usa lamang kawati. Uy, amot. Praise the Lord. Amen. Kato kay babae Megson nga miduol Megson kay amen, kay pakigistorya Megson kang Hesus. Amen. Unsa gingon niya? Ang pagkaon dili para sa mga iro. Gitawag ni Megson ang tao, ang hintil gitawag niya kiro. Hallelujah, praise the Lord. Si Job gitawag nga wati. Amen. Sa kang David Megson, wala pa nabuhat ang tao pero nabuhat na siya pinaagi sa sala. Now, asa man nimo ibutang imong kagulingon sa imong kagulingon nga pagpaningkamot. That's why the Bible speaks about redemption. When we talk about redemption, wala kay gibuhat ini. When we speak about
redemption, it talks about grace. Grace and grace of God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ano, Megson? Saan sa pamagi din nato? Pero saan sa pamagi mahinlo ang atong mga kinabuhi? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya mahugaw man di ay. Now, let's go back, Megson. Hallelujah. Atong tanawon, Megson, ang gisulti ni Moses. Because even Moses bringing us back to the original sin. David brings us back to the original sin. Si Job, the first Bible, bring us back to the original sin. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tanato Megson unsay gingon ni Moses Megson. In the book of Leviticus, chapter 12. Hallelujah. Manay Megson, wala may pili mo gud matao sa langit. Wala may pili matao Megson by sex Megson sa impierno. Ang training ground Megson gitugot sa Dios Megson niining kalibutan na. Under light, space and time. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Diri ang training ground. Tanaw Megson, misulay Megson, rebuildi Megson, ang yawa Megson sa langit. Gilabay siya dito sa yuta. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Leviticus chapter 12. Ako na nang gisgutan kanyo Megson, to nilabay pa, but I would like you to understand nga, although lahi ni nga subject Megson, but this is just a continuation atong series na to. No, hallelujah. How we need the dove. Kay even nga mahimo tang malimpyo, we need the dove. We need the lamb and the dove. Ikinahanglan nato Megson ang kordero o ang salampati. Hallelujah, amen. Naggiya kini Megson, gikinahanglan kini ni Noah. Amen, at the end of this ministry. Praise the Lord. Gikinahanglan kini ni Ginoong Kristo at the end also of his earthly ministry. Gikinahanglan kini sa propeta Megson to bring back healing at the end of his ministry. Gikinahanglan kini sa bride Megson at the end of this ministry. Wala na isunod pa kini nga ministry. Nasa Megson, hallelujah, praise the Lord. Ang atong itinguhan lang karon Megson, kinahanglan tayo sa katapusan, the leading of the dove. Mo na lang gyud atong kinahanglan Megson. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Mingaw man. Praise the Lord. It's in the Bible, Leviticus chapter 12, verse 1 to 8. And the Lord spake unto Moses, saying, ang Diyos mismo Megson, nag-istorya nga ito kang Moses, nag-ingon, speak unto the children of Israel, saying, if a woman have conceived seed, hallelujah, praise the Lord. Rami Megson, because I want you to understand that David, Job, and Moses have the same revelation. Nauna Megson ang sulat ang Book of Job, bago si David, bago si Moses, and then David. Pero tanong ni Megson, these are years ang mga kalayon ni Megson. 100 of years ang mga kalayon ni. And yet, they have the same understanding of the first birth. Back to Genesis. Tama yung Megson, no? If a woman have conceived seed, kung ang babae daw, magbuntis, and born a man, child, nagisot kini Megson, bata nga lalaki, mga anak sa bata nga lalaki, then she shall be unclean 7 days. Mahimo siyang dili limpyo sulod sa 7 ka adlaw. Hallelujah. According to the days of the separation for her infirmity, shall she be unclean. Iti po sa Megson nga sa diha nga aduna day binulan nga di ba na may gitawag Megson ang babae nga binulan. Kita gitawag nga monthly period. No, praise the Lord. Hallelujah. Pangunta na Megson. Hallelujah. Praise God. Bakit ma-justify na ito Megson nga ang first nga ang original sin, amen, mo na nga mga babae dapat kada bulan magsakit inyong ngipon o inyong baba Megson kung diha gikan ang original sin. That's why Megson, it justified that the original sin was by sex. Kaya nga naman diha ninyo makita Megson nga diha mahugaw ang babae paninsan Megson sa diha Megson nga nasay talinugo. Asa na Megson sa sexual organ. Amen. Kaya naman diha Megson naggikan Megson ang sala. Napanyo Megson, it only justify nga ang nga naman lagi Megson kung dili sa Bible, if we're going to continue to read,
ang lalaki mahugaw within 7 days o sa ikawalo ka adlaw on the 8th day. Kinahanglan sa maigsoon is circumcised. Nganong tuliyon mo na lalaki maigsoon sa genital organ? Ang babae maigsoon mag-sacrifice sa maigsoon diha sa genital organ maigsoon during sa maigsoon in the time of infirmity. Kaya nga naman, diha lang pamatudan nga ang original sin diha nagsugod by sex. So, gikan sa sex organ sa babae o sa sex organ sa lalaki. So diha ang lalaki mahugaw o ang babae mahugaw. That's why ng Biblia. Amen. Yung ng Biblia Megson, balik ta basa Megson sa verse 2. Sulti ang mga anak sa Israel nga sa pag-ingon. Ang babae kung manamkon o anak nga lalaki nan mamahugaw siya sulod sa pilto ka adlaw ingon sa mga adlaw sa iyang pagkahugaw tungod sa iyang sakit nga binulan mamahugaw siya. Tanaw Megson, hallelujah, praise the Lord. Magkaanak siya ang lalaki, pag anak niya, amen, 7 pa kaadlaw, hugaw gyapon siya. So sa 7 kaadlaw, and then verse 3 tanawa. Og sa ikawalo kaadlaw, pagserkonsidahan ang unod sa yamis sa bata. Now, na-circumcision. Kaya nga naman daw, kaya ingon ni Adam Megson man, tungod kay diha Megson sa kinatao sa lalaki, diha Megson ang iyang sala. Diha siya mahugaw. That's why diha Megson tanggalon ang iyang kahugaw. Amen. Hallelujah, praise the Lord. That's why Megson, amen, wala na'y matarong pa nga iglesia nga makita ang Diyos Megson kung mubalik sa tradisyonal o sa pamalaod ng pamagi. That's why yun sa Megson. Hallelujah, amen. And the flesh of this foreskin shall be circumcised. Tulion gini. And she shall then continue in the blood. And she, ang babae, iglesia, shall then continue in the blood for her purifying 3 and 30 days. So kayo mong tanawon, Megson, 7 ka adlaw, mahugaw siya. Unya, mudagan pagit Megson, og 33 ka adlaw, aron, gikan sa 7 ka adlaw plus 33, mahulog nga 40 ka adlaw. 40 days siya nga maglimpyo siya ang kagulingon. Remember, Megson, grabe ng sakripisyo ng giagyan eh. 9 months ang bata, Megson. Amen. Mugawas pa ginatapta, Megson, mag-labor pa ang inahan. Amen. Dili lang yun ka na. Gikan sa pagkabata, hangtod sa pagdako niya na, grabe ang pag-antor sa inahan niya na. Pero when God sees that, hugaw ang panglantaw niya sa iglesia. Kaya naman, because that kind of birth is not the plan of God. Kana nga klase kining atong pagkatao, dili ni mao ang programa sa Dios. That's why bisan unsa pa atong mga paghago, nag-labor ang mama ana. First month, first trimester, second trimester, third trimester, I know that. Kaya nga naman, na ako'y asawa. I know the labor. Kamulo kung Megson sa mga pag-antos sa mga mabuntis ang mga kinahan. Hallelujah. Mga kita Megson, nagsabot mi kung gusto po natin ikatulong anak, ayaw kong pangutan na ikaw ang mo decision because it is you who will suffer a lot. Labi na kay cesarean. Hallelujah. So I understand. So grabe Megson ang kaluoy sa mga babae. Labi na Megson kung mga anak. Praise the Lord. Pero tanawa Megson, ang Diyos Megson. Naghago na siya, first trimester niya, grabe ang labor niya na, hangtod siyang kabulan, mga anak pa na Megson, magpatubo, magpaanak. Amen. At imanon pa niya ang bata, pero sa mata sa Ginoo Megson, hugaw gyapon siya. Nakuha niyo Megson? Hallelujah. Why? Because it is not the original plan and program of God. At niyo Megson? Hallelujah. Let's read. Continue reading Megson. Hallelujah. Ingon sa Megson. Siya continue purifying 3 and 30 days. 40 kadlaw ang iyang pagputli. Purifying 3 and 30 days. She shall touch no hallowed things. Oh, dili siya mahikap Megson. Samutang ng mga balaan. Dili usab. Shall not touch hallowed things, nor come into the sanctuary until the days of her purifying be fulfilled. Amen? Nang anak pa siya Megson, dili sa sulod sa balay alampuanan, natong panahon na kaya naman, kinahanglan humanon sa kanya ang adlaw sa iyang pagtuki.
sobra bulan ang pagputli. Na di pa man kaabot lagi sa kabulan, magtrinugo naman ko ng bata, ang mga babae. Di na kumanis kabulan. Sugod na po sa proseso. Binulan man eh. Hallelujah, praise the Lord. Amen. And the 8th day, si Tats, dili sa Mingson, hikap sa mga balaan ng mga butang, di sa masod sa santuaryo, until the days of her preparing be fulfilled. Mahuman. Hallelujah. But if she bear a male child, karainan, pag lalaki, 40 kaadlaw, 7 plus 33. Baliktad Mingson, pag babae, samot na yan. Kataas, nagdako kahago sa babae. Kaya nga naman, times 2. 7 plus 66. Ay, 60. Sorry. 7 days plus, basta times 2 na Mingson. Kamusahon. Si bear a male child, babae, then she shall be unclean 2 weeks. So 14 days. As in her separation, and she shall continue in blood for her purifying 66 days. So 66 plus 14, 80. Nasamot na yung kalayo. Kung lalaki, gamay-gamay. 40 kadlaw lang. Na kung babae, namusamot. Hallelujah, praise the Lord. Now, can we understand this, mga igsoon? Pag lalaki, niya pag babae, ako dako man. It is the way ang kabugaton. Because Adam was not in sin. Sorry this is the Bible. We are scriptural people. We can see this in scripture. Ingon si Adam, ingon si Paul, si Adam wala nakasa. It was the woman. That's why Mixon sa Biblia, sa diha Mixon nga nakasala ang kwan. Tanawa sa lalaki. Praise the Lord. You know what? They are co-equal with God. Dili labaw ang lalaki, dili labaw ang babae Mixon sa garden sa Eden. They have the full dominion. Dili kay babae dito ang magbagal sa lalaki, no. They have the full dominion. Adam and Eve. But when sa diha nga nakasala sila, I think that is Genesis 3 verse 16. Ningon ang Dios mayon, sa imong pagpanamkon, maglatay sa ugas-ugas lanot ang imong kinabuhi, o sa imong bana, magpailalom na ikaw. Salamat Mekson, hallelujah. Praise the Lord. Gihatag Mekson ang authority of the man over one. Sa diha Mekson nga nakasala una ang babae. That's why the headship is given to the man. Because ang reason ni Abraham, it was not Adam first sin. It was Eve who committed sin first. Nakuha niyo Mekson? Unya, gikunan Mekson sa continue na Mekson sa gibalik na sa Book of Genesis kay naman ang atong mga standard Mekson, ang ato ang fundamental. Balik kita sa Book of Genesis. You cannot understand Mekson atong padulungan di nakasabot Mekson kung asa na magsugod. Hallelujah. Nganong kinahanglan man nato ang new birth? Nganong kinahanglan nato Mekson ang dugo ni Ginoong Kristo? Nganong kinahanglan nato ang salampati? Nganong kinahanglan nato ang leadership? Nganong kinahanglan nato ang guidance? Nganong kinahanglan nato ang ganun sa atong even sa atong pagkatao, even sa atong pagkabuhat, even kung asa tagikan, wala na'y maayong butang nagikan kanato. Hallelujah. And when the days of her preparing are fulfilled, for a son or for a daughter shall bring a lamb. Tanaw Mekson, dili na Mekson ang proseso. Unsa ang pamaagi aron malimpyo siya, nay adlaw para malimpyo siya, pero di lang kay magpaabot sa adlaw. Naay buhaton ang iglesia aron malimpyo siya. Kaya nga naman, sa ito subject ka Mekson, the uncleanness of childbearing by sex. Ang pagkamahugaw sa pagsabak o bata, pinaagi sa pagkikilawas. Hallelujah, praise the Lord. So, unsaon na ito pagkalimpyo? Unsaon na ito pagkalimpyo? Ang babae nga nagsabak, o kitang tanan nga gikan sa gisabak. We are not exempted. Og mingon ganit ang babae, Mekson, kita ng tanan.
Church, hallelujah. Amen, praise the Lord. Kung mingon po ito maigsoon nga, wala man ko nagsabak pa. Pero gikan mangyapon kasi mong mama. Meaning way ikyas. Puridas lang tanan ani. Samot na pag-yun nga di ta makaikyas nga naman. Katulang daging ni David, 51, 5. Naapalang tadaan sa tiyan sa itong mga ginikanan. Gihulma na ta, pinaagis pagpakasala. Pamigawas. Hallelujah, praise the Lord. Ako yung migzon, so agi ikyas. Nya, ingon pagit si David, si Job, unsay makuha nga limpyong butang gikan sa mahugaw nga butang. Kuha gyud. Hallelujah. So, the laws now of God, si Moses nagisgot migson sa kabalauran sa Dios. Dayon sa migson. And when the days of his becoming fulfilled for a son or for a daughter, amen? Usahan nato ni migson because this is the striking migson, no? And when the days, o kung ang adlaw sa pagputli kaniya, matuman na tungod sa anak nga lalaki o kung sa anak nga babae, magadala siya og usa ka nating karniro. Adiri na maigsoon na maigsoon ang karniro. Unsay purpose ani? For purification. Aron mahinlo ang iglesia. Muna maigsoon, hallelujah, praise the Lord. Without accepting the shed blood of the Lamb, there is no purification of the church. Kung dili nato dawaton maigsoon ang gitagana sa Dios nga iyang gipatay maigsoon sa krus sa Kalbaryo aron mapasaylo at mga sala. Walay kapasaylo atong mga sala. That's why the Bible says, without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Ano man, tungod kay in the Old Testament, wala na laing pamaagi ng malimpyo ang babae. In the New Testament, wala na laing pamaagi ng malimpyo ang iglesia. Pinaagi migsoon sa halag nga kordero. Kinsa man na? Speak about Christ. Right? Hallelujah. Amen. Tanong migsoon. Nating karnero nga may usa ka tuig ang panuigon alang sa halag nga sinod. Amen. Amen. Pero migsoon sa church migsoon nga ba dito? Sa nang ipasaradaan ng pultahan, sa nang itanggal migsoon ang galamiton sa simbahan. Hallelujah. Naundang na po ang mga pagsimba, ang mga pag-ampo. Naundang na po ang mga burnt offering. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Remember ni Migson ha? Kaya nga naman, hallelujah, naa kay usbon Migson sa programa sa Ginoo. It is a domino effect. Gamay naman akong itanggal. Gamay naman akong idugang. Ang mga dugang naghampak, ang mga kulang-kulang nagbahin. That is how firm ang pulong sa Ginoo Migson. Nasa Migson mo rin na, unsa kay importante ni Migson to stay in His Word. To stay in the Word. Just to say what the prophets say. Do not say what I say what I mean. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ako ipakita sa inyo, Migson, yung kinatong isgutan, Migson, it came from the prophet. And then, the inspiration, Migson, in his sermon is from the sermon of the prophet on the wings of the snow white dove. Hallelujah. Amen. Kung nagbasa mo ni Migson, kung nabdungog ninyo kini Migson, you can see Migson, hallelujah, why I'm explaining this. Na ani Migson sa wali sa prophet nga, on the wings of the snow white dove. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Mutay ko na ko kini Migson, continuation ni. Lahi lang atong subject Migson, pero ang tumoy ni Migson, padulong na dito. Hallelujah. And when the days of the prophet fulfilled for a son, for a daughter, should be lamb, firstborn offering, and a young pigeon. Dili, bantayan nyo ha? Dili or. Pag yung tag or, o pwedeng karnero. Kung wala'y karnero, pigeon na lang. Pero ang importante ni Migson, ang connecting word niya, dili but, dili or. And, so duha. Lamb and pigeon. Pigeon and dove is the same family. Mura na sila Migson, na klase nga mananap. Hallelujah, praise the Lord. Migson, young pigeon or diri ang or a turtle dove. Diri ang or. Pero kaniya, lamb and, batayin ninyo ha. Basta ako ganin nang ipakod sa inyo Migson, kaya naay mystery nini. Lamb and dove. Praise the Lord. Hallelujah. And, dili pwede lamb lang or dove lang. Dili cute. Lamb and dove. Remember that ha? Hallelujah. Before I close Migson, kaya balikan ako na niya. The lamb and the pigeon or the turtle dove
for a sin offering. Ganyan ang burnt offering, ang turtle dove is a sin offering. Patayin niyo ha? Ang lamb is a burnt offering, halag sinunog. Ang dove, alang sa iyang sala, offering. Sinunog, burnt offering, sin offering. Ang lamb for burnt offering, ang dove is for sin offering. Patayin niyo ha? Hallelujah. Dove and lamb. Dove is for burnt offering, turtle dove is for sin offering. Are you with me? Praise the Lord. Hallelujah. Ini sa Migson. And sin offering unto the door of the tabernacle of the congregation, unto the priest. Asa na ng halad? Ngadto sa sacerdote. Hallelujah. Unsay purpose nini? Aron mahinlo sila. Amen. Kung babae, 80 ka adlaw. Kung lalaki, 40 ka adlaw. Days of purifying. Hallelujah. Pwede sila kahinlo sila kagulingon, bisag budagan pa mga adlaw. Kung walay burnt offering, kung walay sin offering, they're still unpurified. Hugaw gyapon sila sa tubangan sa Dios. Hallelujah. And then, next verse. Who shall offer it before the Lord? Ang sacerdote, mauni ang mag-offer before the Lord. Siya maghatag sa halad. And make an atonement for her. Mauna ang gihimon sa Old Testament. Magdala ang Israel maigsoon og halad, unya adunay sacerdote nga modala sa halad. Amen. That priest is being tied to Christ. Amen. Kay Jesus Christ is our high priest. He is the mediator between man and God. Hallelujah, praise the Lord. Siya ang magpataliwala tali kanato, siya ang magdala sa halad, siya po ang halad. I am not speaking another person. Siya ang magdala sa halad, siya po ang ihalad. Nakuha niyo, Migson? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. If you're going to read the Bible, Migson, sumalas ito pagkabasa, na ay naghalad, na apoy gihalad, duha. Hallelujah. Amen. Praise the Lord, no? Sometimes, the Bible speaks in mystery. But, praise be to God, tungkol kay adunay revelation nga gihatag ka na to. Amen. Murabag ka to sa trono, Migson. Adunay naglingkod sa trono, adunay naglibro, nagunit sa libro, o ano na po yung minuol, Migson, nung bikuha sa libro? Eh, duha na. Ay naglingkod sa trono, na po nagkuha sa trono, nagkuha sa libro. That is the immortality of God. Siya ang naglingkod, siya po Migson ang nagkuha. Praise the Lord. Amen. Amen. Wala nagbalin-balin ang libro. Amen. Nag-change lang Migson, nag-immortal lang Migson ang nagulit sa libro. From sitting to the throne, becoming a lamb. Gikan sa paglingkod sa trono, siya na karon Migson ang nagpakamatay o nagkuha Migson aron makuha, ma-reveal tanan ang tanan nga nasulat sa libro sa kinabuhi. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Kaya naman, all the families in heaven was named after our Lord Jesus Christ. That's why Migson sa diyang miabot ang redemption plan kay naisulat imong ngalan sa libro sa Cornelius kinabuhi. So diyang nabasa mo Migson ang pulong sa Ginoo, nakita nimo imong pangalan because this is the book that was sealed. Kini ang silyuan kaniadto apan sa diha Migson gikuha kay Cordero o gihatag kanimo o di lang kini Migson gihatag kanimo, gipakaon pagani kanimo. Because God wanted to have a communion with you. Eat the book dyan. Hallelujah, amen. And when you eat it, nakita nimo Migson kung unsa Migson ang manifestation nini nga pulong. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. And then yun sa Migson. He cleansed from the issue of the blood. Who shall break before the Lord and make an atonement for him? Kini day Migson ang maghimog katusanan kaniya. This morning and suffering will make an atonement. Meaning the purification stage, next Migson sanan sa Diyos. When we talk about atonement, dapat na ay dab ug na ay lamb. Pastor, gipakamatyan naman ko sa Dios sa krus sa Kalbaryo. Yes, that is your burnt offering. But what about your sin offering? Napobre na, Pastor, daghan karon Migson. Gituhuan nako nga ang Dios nagpakamatay ka nako, giluwas ko sa Ginoo. Yes, tama. Pero kinahanglan nimo ang dab, which is the Holy Spirit. Or else you cannot go there. Without the burnt offering, Migson, and the sin offering, without the lamb and the dove, you cannot go there. Hallelujah.
Amen. When we speak about atonement and redemption, that speaks about the blood of Jesus Christ. But more than that, we need the dove, the Holy Spirit of God. So, it shall be cleansed, this is the law for her, for male or female, babae pag malalaki. And if she be not able to bring a lamb, then shall bring 2 turtles or 2 young pigeons, the one of the burnt offering, and the other for the sin offering. Hallelujah. Dili na megson. Kung dili sa makadala og karniro, ganiha karniro og salampati. Karon wala gyud karniro, duha na lang ka salampati. Kaya ang isa for burnt offering, patyon kini. Ang isa for sin offering. Nakuha niyo megson. Hallelujah. Remember this, ha? Burnt offering and sin offering. Hallelujah. Lamb and the dove, or the 2 doves, which is the burnt offering, or ang sin offering. Hallelujah. Amen. Ako ginibalik-balik ko, Megson, para hindi mo mawala. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Offering, and for a sin offering, and the priest shall make an atonement for her, and she shall be clean. So, na-priest doon, magpaliwala ka niya. No, hallelujah. That's why, Megson, ang atong Ginoong Kristo po, 7 church ages, siya ang atong high priest. Siya ang nagpataliwala, Megson, kanato. Hallelujah, praise Lord. Amen. Hallelujah. Now, let's go now to the New Testament. Hallelujah, aron masabtan nato ni. New Testament. Luke chapter 2, verse 21. So, ito sa basa sa 21. Are you with me? Remember, ha? Lamb and dove. Ang or, 2 turtle doves. Kaya isa, duha na lang ka salampati. Kung wala kay isa, kung nakay karnero, naka isa ka salampati. Kung wala kay karnero, duhaon mo imong salampati. Kaya isa, huli sama sa karnero, ang isa, sin offering. Hallelujah. Praise the Lord. It's good to make son of lamb. When we talk about lamb and dove, it is about purification of the church. Kung naa kaning duha ka halad, Megson, makasigurado ka na putli ka atubangan sa Dios. How we need this offering. How we need these 2 offering. Muna, Megson, siguro kaniya ito, Megson, aron lang maluwas, Megson, ang sa katao o sa kababae. Kung walay salampati, Megson, she will going to spend his money, his time and effort para lang makakita niini. Kaya nga naman siya, hangtod nga dili niya ni makomply, Megson, magpabilin sa hugaw, atubangan sa Dios. Amen. Hallelujah. Pero pagkabot sa panahon karon, Megson, kay dili naman ni physical. Kaya kung dato ka, hapisan pag kada adlaw ka maghatag karniro sa salampati. Amen. Kanding pa lang kayo, Megson, pag-lison nga taghalat kanding, pati mahalas kilo. Pag pinang kanding tag 900 ang kilo. Kilo pa lang na. Upay kag natinga kanding karon, Megson. Kuha niyo, Megson? Praise the Lord. Hallelujah. Pero kung kabaluman ka ng mga katabang nimo, kapalit ka po sa nagpagita to. But this time, Megson, hallelujah, God is not talking about the physical lamb and the physical dove. Kaya nga naman, spiritual ni nagisgutan karon, Megson. Hallelujah. Praise the Lord. When we talk about the blood of the lamb, we are talking about the word of God. Pag mag-isot ka ng Megson, o halag nga buhi, o na yun ang ulong Diyos, kaya mao ka na si Jesus. Ang iyang pulo, na ang maghugas sa atong mga sala. Mao na ang magtabon sa atong mga sala. O kang silimpati, nag-isot ka na sa iyang kinabuhi, sa iyang Santo, na mao yung natulog ka na. That's why it is very important for us na mawag ang access sa Lord and offering. Mga mga tao, nila yung sa tao ngayon sa programa, denomination, dogmas. Pinatubad, di ang tubad, alas, wala. Ito na yung tao, denomination, o magtema, bukas ang tao, magpapabad ng malwaya. Because in the Bible, it's only the blood offering and the sin offering which is for the purification of the church.
must understand the word. Understand is working and is still working. Kaya naman, mauni ang kinasig sa church. And those always comes only by understanding the word. Without the word, wala kang burn and sacrifice sa orin. Because this time is only one that is our Lord and Savior, Lord Jesus Christ. He is the Lamb. He is the Lamb. He is the Lord. Ano? Hallelujah. Praise the Lord. So, also, the prophet is only for 5 days. Hallelujah. Praise the Lord. Look to you. Hallelujah. And when the 8 days were accomplished, so, dala maigsoon sa salampati. Hallelujah. Amen. Ang leaf, olive leaf. On the 8th day. Amen. Praise the Lord. Di ba nga naman, di sa pastor, nagulat sa 7 ka adlaw, nibuno kang ulan. Tama ba? And then may episode, hallelujah. Basahin niyo balik episode ang Genesis chapter 8. It was on the 8th day. Di pa balik na may episode, di ba? Gabi, di pa buyan niya. On the evening time. Tama ba? Sa 7 ka adlaw. Praise the Lord. And then may episode, may balik siya on the 8th day. Dala na niya may episode ng olive leaf. Amen. Hallelujah. Naagi something may episode dining ba sa mensahero sa Diyos Megson, no? Hallelujah. Something in the mouth of that dove. Tama pa, Megson? Naagi, pag maabot ka ni Megson, ang ba sa Diyos, this dove of God, naagi something Megson nga mahita mo sa iglesia. Naagi good news. Naagi malita nga bit king. Ba. Amen. It brings full healing to Abraham. Amen. It brings deliverance to Jesucristo. It brings a new world. Kang Noah, I believe Mason. Magdalaganing nato Mason from this Bethlehem for new blood. Tara Mason, what's the story? Noah and new son. What is the new Bethlehem? Word. Kung sa Moab, nakin. Sa Megson, daghan ng andri karon dito sa New Zealand. Agi sa tasapon Diyos. Because the mystery of Jerusalem is Bethlehem, the house of God's bread. Muna Megson, bago tagi pagawas Megson. Amen? Hallelujah. Naasa yung pulong nga dalon sa Bethlehem. Tama? Just like Ruth. And then pagamutot sa Megson, dalon sa New Jerusalem, which is our new body. Talila, tali ikat ng lawas nun, tali sa pagka from glorified body may in this earth body. There must be mystery, word. Sa tayo Megson, nanatakaroon Megson sa ministry of the word. Kaya naman, ipagawa sa ta, tama ba? Tama ba? Nagkaroon Bethlehem ng panahon, in the house of God's bread. Tama ba? Kaya dito na, sa Bethlehem Megson, dito gipahig sa ng pag-abot sa Diyos. Ayan. O, asin tayo Megson ng pag-abot sa Diyos? By the shepherd. Asa yung padayag sa mga shepherd Megson? Because there was angel who declared that the messenger, that the Messiah is there. Hallelujah, Megson. Amen. Hallelujah. Unya Megson, dalhon tan ini from Bethlehem to Jerusalem. The mystery is inahanglan natin sa pulong. Yan. Kaya tingnan sa Megson. Kaya nagdala na ito, patabok, ngadto sa bagong kalibutan. Pero Megson, naatakaroon sa pulong. Hallelujah, praise God. Amen, praise God. Now, nanya Megson. Basahan namin. And when the 8th day accomplished, Isaac Megson, circumcised ni Abraham on the 8th day.
Si Noah, miabot sa bagong yuta on the 8th day. Praise the Lord. Hallelujah. See, Jesus Christ, it is the rising of the sun. He was resurrected on the 8th day. It is the rising of the sun on the 8th day. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Migawas na karon Megson sa Lucia because ang Lucia karon ngit-ngit na. Amen. Gidala niya Megson into the dawning of the new day, the bright age, which is also tied to the 8th day. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. I hope may masabot ko niyo Megson. Hallelujah. Amen. I am speaking to you in types and shadows. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. That's why I'm saying, katawan nyo, good morning, Brian. This is just an expression. Because we are right now on the 8th day. It is now the dawning of the new day. It is the rising of the sun. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang Lucia, ngit-ngit na karon eh. Amen. That's why yung Prophet Salos, wala na sa Lucia karon. Although, sa kondisyon na pa ta. Pero spiritually, hallelujah, we are now setting in heavenly places in Christ Jesus, which is our 8th day. Hallelujah. Amen. Back to eternity. Hallelujah. Praise the Lord. That's why ko siya na accomplish the circumcising of the child on the 8th day. So, tama Megson, ilang ituman? Tama Megson, bisan pag-abot ni Ginoong Kristo, tumanon niya Megson ang kabalauran. And then Megson, his name was called Jesus, which was so name of the angel before he was conceived in the womb. Gipangalan na daan Megson sa manulunda, sa wala pa siya gibutang sa that is Isaiah chapter 7 verse 14 and Isaiah chapter 9 verse 14. Hallelujah. Praise the Lord. A virgin shall conceive. Sumala Megson 800 years. Ingon propeta sa Ginoo Megson, bago natin tuman. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. And this time, nataon na Megson, pinaagi sa tiyan ni Maria, and then sumala sa kabalauran, sumala sa Biblia Megson, and when the 8th were accomplished for the circumcision of the child, his name was called Jesus, was name of the angel before he was conceived. And when the days of her purification, tanawa ha? Bisan pa gani si Maria Megson. Iyang ituman Megson ang days of purification. Na Megson, gikot ba niya Megson? The Bible now is quoting Leviticus chapter 12. And when the days of her purification, according to the law of Moses. When law of Moses, talking about Levitical law. Tama ba? Gisupak ba ang kabalauran o gituman ang kabalauran? Gituman ang kabalauran. Hallelujah. Now, tara, this is book of Luke. Talking about, gituman din Megson ni Maria, kapon si Maria. Gituman din Megson, ang according, and when the days of her purification, according to the law of Moses, were accomplished, they brought him to Jerusalem to present him to the Lord. Hallelujah. Amen. Ito Megson. As it is written in the law of the Lord, every male that openeth the womb shall be called holy to the Lord, and to offer a sacrifice according that which is said in the law of the Lord. Maraming son, sa itong gingon ni Remingson, posta. According to the law of the Lord, kung sa gingon ni Remingson, kinanglan adunay lamb and dove or pigeon. Hallelujah. Amen. Kung Remingson, kay ang dove for a burnt offering, and the pigeon for the sin offering. The lamb is for the burnt offering, and the pigeon is for the sin offering. Tingnan ko kanya dili or and. Hallelujah. But this time Megson, tanawan niyo Megson. Hallelujah. Nakatuman ba si Maria? Kaya nga naman, yung sa Megson, said to the law, according to the said to the law, and a pair of turtle doves or 2 young pigeons, and behold, Megson, and which the law of the Lord, a pair of turtle doves or 2 young pigeons. Asa naman ang lamb? You know what, Megson? Dili na kinahanglan niya Megson ang tuwan burn offering. Kay ang lamb Megson, gi-provide na diha kaniya. Ang lamb was Jesus Christ Himself, the offer. Hallelujah! Wala na gi-require Megson ang lamb. Gidala na niya Megson ang lamb. Amen. Kung sa iyo ni John Megson, this is Jesus Christ, the Lamb.
that was laid before the foundation of the world. When the custom of the law mention nato sa dito, dala niya ang turtle doves mention. Wala na ang lamb. Kaya nga naman, dala na niya ang original lamb, which is Christ Himself. For her purification. And that is Mary. Muna karon mention. Hallelujah! Dala na nato ang atong halad. Tama ba mention? Dala na nato atong halad mention. And we need also the dove for our sin offering. Para makontrol, para makumpleto mention. That's why, how we need the lamb and the dove. Kaya naman, by childbearing, the uncleanness of childbearing by sex. Hugaw tang tanan mention na tubangan sa Ginoo. Kaya ang tanan migawas mention sa babae, ang mubo lamang tungkol sa kasamok. Hallelujah, praise the Lord. Si David, in my mother's womb, he shaped iniquity. Si Moses mention, nagsulti mention, hallelujah. Kung ang babae, mga anak ng babae o anak ng lalaki, siya mahugaw sunod sa 7 ka adlaw o sunod sa 33 ka adlaw. Kung lalaki ang anak, mahugaw sunod sa 66 ka adlaw, mahugaw siya. Sunod sa 14 ka adlaw, mahugaw siya. But this time, God is giving us the true burnt offering and the true sin offering. Hallelujah, praise the Lord. Sa wali sa prophet mention on the wings of the white dove. Before I close mention, the quote. Hallelujah. I am now more on teaching mention, so please bear with me. Giving you Bible verses and quote of the prophet. Wala dagan kay mga mention ng mga illustration mention because I am hallelujah, amen. Tanaw niyo mention. Now, paragraph 73. Sa wali sa prophet mention on the wings of the white dove. Now, what God is showing him here is this. Isgutan mo na mention, may isgut mention sa pagpakita sa Dios mention may tungod sa salampati. Yung isgutan ini. On these sacrifices, nagisgot sa mention niining mga halad. Kung sa isgutan ni mention because down ani mention nga quote mention isulti sa prophet mention ang Leviticus chapter 12. So tagato maghitaan nga iyang isgutan mention ang woman purification. So nagisgot sa mention on these sacrifices, plural. Nagisgot niining mga halad. Then, yun sa mention. Speaking of Christ. So, the burnt offering is Christ. The pigeon is Christ. Bisan pa gani, ang priest nga magdawat mention sa halad o mudala nito mention sa halad, ito sa Christ. That's why yun sa mention, it's speaking of Christ. That how God took Jesus on the Calvary and tore Him apart. Tipo siya sa kardero, nagiunsa siya maigsoon pagpatay sa cross sa Kalbaryo, o gitunga siya, tore Him apart, nga naman, kaya nga naman, ang lawas gidala sa langit, ang Espiritu gihatag ngadto sa iglesia. Amen. Then yun sa Mixon. And received the body up into heaven, and sent the Spirit down upon us. Tama ba? Ang lawas Mixon nasa langit, ang isang Espiritu nasa langit na kanato. That the same Spirit was on Him, has to be on you to dovetail with the body. Kinahanglan na aning Espiritu niya, kining kordero, na aning Espiritu niya kanato, kung wala aning Espiritu, dili ta maapil sa lawas ni Ginoong Kristo. How we need the Spirit of God? Because ang Espiritu sa Dios mo'y magdala nato ngadto sa lawas ni Ginoong Kristo. Kinsa ang bride? The body of Jesus Christ. Dili ta maigson, dili ta pwede may maapil ta sa pamilya sa Dios by joining. Maapil ko. Karon, ili man ko. Lain man yung ili. Oy, kay ilang man yung kansawan ng mga ilong sa mga ili. Adit sa mga kwanbi? Sa mga lim o kanang mga dato nga mga dito ko sa mga kwanbi, kanang mga sa C. O hindi sa C, sa E, sa D, sa F. Mo na yung mga pangalan may sound nga mga dato. Praise the Lord. But you cannot dili ka pwede may sound maapil sa kapamilya nga by joining that family. To become part of the family of God, we must be born, dili, sunugon. To be born. Matao kita sa panimalay sa Dios. Hallelujah. Si COVID Megson, wala ni miduol ka panudo nga.
Kung kita na ko, pwede ba kung kita na diya? Kay gusto ko mag-practice og pintura. Dili, gitawag sa kita na tungod kinatawag sa gikan sa panimalay sa kita na. Gitawag kita Kristohanon tungod where we are born in the family of God. Hallelujah, amen. We cannot join the body of God by joining it. Ay, pride na ko kay niapil na ko sa mensahe. Ay, pride na ko kay anito na akong propeta. No, no. Kinahanglan mataw tanining minsaya. Because millions and thousands of people today are in the message. But the message are not in them. Daghan karon mo claim nga naa ko sa mensahe. Ang pangutana, ang mensahe naa na ba nila? That is two different words. Kaya kung naa na maigsoon ang mensahe kanimo, hallelujah, this message will lead you to full obedience to this word. Hallelujah. And so, that the same spirit was on him has to be on you to dovetail with the body. Aron masumpay ka ngadto sa iyang lawas. Hallelujah, amen. Kay kung wala ang Espiritu sa Dios kanimo, mura daw kag maigsoon og kanang spiritual say tawag sa nagtawag ng prophet ngayon. Spiritual attachment or artificial attachment. Kita ka maigsoon ng postiso? Bisag magsakit maigsoon ang imong bagang, bisag unsaon imong maigsoon, di kita magsakit apil yung postiso. Kaya nga naman, yung postiso is just an attachment. Artificial. Kung maputlan kag tiil maigsoon, butangan ni maigsoon og bisan pag maglakaw ka, nanakay tiil, maglakaw ka, madukdukan ang imong isa ka tiil, dili gid mo sakit og apil ang imong isa ka tiil. Kaya nga naman, it is just an artificial attachment. So meaning maigsoon, dili nimo mabati maigsoon ang kabugaton, dili nimo mabati ang kinahanglanon, dili nimo mabati maigsoon, hallelujah, ang mabutang nga kinahanglan sa iglesia. Why? Okay, artificial attachment lang man ka. Wala kay connection sa iglesia. Wala kay kalipay sa mga bugaton nga naman. At artificial attachment lang man ka. Amen. Pwede nang lipaya sa kapuklawas. Ikaw kay attachment makamitaw na wala gid ka. Wala gid it's still numb. Wala gid bation maigsoon kay nga naman artificial attachment lang. Naapoy nga na maigsoon. I hope dili ta mga artificial attachment. Amen. Kinahanglan nato ang Espiritu sa Dios to dovetail into the body of Christ. Hallelujah. Dili ta maapoy sa lawas ng Kristo unless and until wala ang Espiritu sa Dios. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Without that dove. Hallelujah. Amen. Then, continue reading, Mengson. To be the bride at the end time. See? To dovetail to the body. Kung madovetail na ka sa body, tawgon ka na nga pangasaunon. To be the bride at the end time. See? Kita nyo? That's right. Tinood ka na. See? Won't be a denomination now. It be the word what he was. See? Kinahanglan siya maumpulong to kung unsa siya. Kita nyo? 74, ingon siya. But like that word has to come to word. Sama sa pulong, moabot po siya sa pulong. Word is connecting word. Dovetail ang isgutan maigsoon. Hallelujah. Praise the Lord. That's why maigsoon, yung propeta sa Dios, you cannot make a doctrine out of 3 to 4 verses. Sapot na nga, dili ka pwede maghimog doktrina o salaman ka quotation sa propeta sa Dios. Kaya yung sa propeta sa Dios, every doctrine, matag doktrina, kung saan ang doktrina maigsoon, patukuranan sa iglesia. Every doctrine must dovetail to the entire scripture from Genesis to Revelation. See? Dili basta-basta maigsoon, mugunit og doktrina maigsoon. Nga imong doktrina maigsoon, isa lang kabog bersikulo. Tulong kabog bersikulo. Imong quotation is kabog, nga tindugan imong doktrina. Every doctrine, kay doctrine maigsoon, pag yun ta doctrine maigsoon, pag yun ta doctrine maigsoon, original faith na. Wala original faith na karon. Wala original faith. That's why yung propeta sa Diyos, we are not called to produce another revelation, to produce another truth. We are called to bear the fruit. Kitawag kita aron bitan lamang kining mga kamatuoran na. Kinsa man ta maigsoon nga maghimog bagong kamatuoran. We cannot produce truth. But we are called to bear the fruit. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord.
Abi niyo Megson ng 7 seal, Megson, mga bagong kamatuoran na? No. Ikaw mo naman, those are the hidden truths in the Bible. Na daan kamatuoran, nakatago lang na kamatuoran. 7 seal was in the book of Genesis. The resurrection of the Son, Megson, it was Christ Himself on the Easter morning. God's resurrection, Easter morning. When the Spirit of God moved. When God said, let there be light, that is 7 seal. Hallelujah. Kaya kinahanglan Megson ng kalibutan ng kahayag, kaya ang tanang bini nga nakapuyo kaan sa kalibutan, kinahanglan pukaon ni kahayag. That is 7 seal. Jesus came down, hallelujah, hallelujah, Megson, with the thundering voices, kanuman, tungod kay gusto niya, kini nga kahayag, mupukaw sa matag bini nga nadya kanimo. That is 7 seal. These are the original truths in the Bible. Dili na mga bagong kamatuoran. Ay, bagong kamatuoran? Dili. Those are the mystery and hidden truths in the Bible. Ang Malakay 4, i-restore niya ang original truth. Babae, dili saya ang lalaki, babae, dili magpantalon, ang babae, dili magwali. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ang tinuod nga bautismo, Lord Jesus Christ. These are restoration. Pagpayon ta Megson, Revelation 10:7, to reveal the mystery contained on the 7 seal book. Dili na bago nga mga kamatuoran. Those are the hidden mysteries in the entire Bible from Genesis to Revelation. The prophet did not produce another truth or new truth. Gibalik lang niya Megson ang mga hidden truth o mga original truth. Kung Megson, may katagdakrin, yun at saan na Megson, isa ko Megson sa Biblia. Samot na Megson, wak Biblia. Nga ipabarog ni mo Megson ang imuhang doktrina, samot. Kapag ni Megson, hallelujah, praise the Lord. Because it must dovetail to the entire scripture from Genesis to Revelation. Word has to come to word. Tanaw Megson, tanayang isa-isaw na Megson, pagbasa na ko na Megson, how the prophet give us the detail Megson, kung saan na to daw mag-connect sa lawat ni Ginoong Kristo by the Holy Spirit. Tayo yun siya Megson, tanawan niya. Word has to come to word. Then yun siya, like cell in a human being. Atong tawas Megson, composed of cells. Not cell, singular. Composed of cells. Ang mananap, naapo na sila cells. Animal cells. Amen. Pero, ang ato Megson, dili pwede nga ang selula sa iro, mo-connect sa selula sa lawas sa tao. Dapat cell sa tao, hangtod cell sa tao, mo lang ni pwede ang magdabtil. Dili pwede ang selula sa iro ang magdabtil sa selula sa tao. That's why yun sa Megson. Muna Megson, dili pwede Megson, magdabtil ang bride Megson, ngadto sa lawas sa Kristo, nga dala nimo ay mong kagulingon nga credo, dugma, pamaagi o sistema. We cannot bring ourselves, dala nato Megson ng atong kagulingon nga sistema ngadto sa pulong sa Ginoo. It takes His Word to bring back to His Word. Because Word is connecting Word. Hallelujah. Nakuha niyo Megson? Tanayin sa no? A cell of a human body, you know, when your body is being built, imong lawas gito, kuan kini, gihimo kini. It isn't one cell, dili ni usa lamang ka selula. Of a human, next, of a dog. Una tao, sunod, iro na pod. Next, baboy na pod. Oh, no. It's all human cell. Muna ingon siya, kung mahimo ganig lawas ang Dios Megson, walay, huna-huna sa tao, isunod dito. Pamaagi sa tao na dito. Credo sa tao na dito. Dili. Kinahanglan, pulong sa Dios, ibutang dito. Pulong. Word, tap on word, tap on word, tap on word. Stone upon stone, stone upon stone. Precept upon precept, mind upon mind of God. Hallelujah, praise the Lord. That's the way the body of Christ is. All the Word of God, not just part of it, some tradition added to it. No, it's all the body of Christ. Now we find here that He used both the turtle dove and the young pigeon because they are self-same family. Because they are self-same family. Now, you always, so notice, I just refer a couple of these scriptures, Leviticus 12. No? On the wings of the snow white dove. And the 6th verse, we find here that the order of the woman being purified. So, makita sa Leviticus chapter 12, makita nimo diha ang order aron mahinglo ang babae. So, kaya ito gihimon Johnson, na adlaw nga iyang ihapon, 40 kung lalaki, 80 kung babae.
Amen, praise the Lord. Kinahanglan adunay lamb. Hallelujah, first year. Hallelujah, and then pigeon or turtle dove. Hallelujah. Kung walay lamb, pili duha ka turtle dove. Hallelujah. Kung sa'y purpose na maigsoon, kung napropeta sa Dios, katong isa, kung duha ka pigeon maigsoon for purification, sa bato ng Barmanam, duha ka salampati. Example, duha ka salampati maigsoon. Hallelujah, praise God. Well, video illustration. Duha ka salampati. No, ang offer. Kining isa maigsoon, ingon ang Biblia, putlo ng ulo nini. Itor maigsoon ng iyang ulo. And then, ang blood, ang dugo ni ining unang gipatay nga pigeon, ibubo maigsoon, ipatulo maigsoon ni ining isa ka salampati. Ang isa ipatay, ang isa buyan. Nagiskot kini maigsoon sa lawas ni Ginoong Kristo nga gipatay o sa Espiritu Santo nga gibuyan maigsoon, hallelujah, alang sa iglesia. This is the symbol of it. Unsa kay ito? Ang isa, make as a burnt offering, type of the lamb, nagpakamatay, nagpaula og dugo, o ang dugo ni maigsoon, gipatong maigsoon, gibubo maigsoon sa iyang lawas. Hallelujah. And then he will bring back to God maigsoon, dala na niya maigsoon ang good news. That redemption has been made. Karon na anay living way. Kaniadto walay dalan nga makasunod ang tao aron mahimo nga limpyo sa tubangan sa Dios. But this time by the redemption plan of God, God made a way for us. God made a purification of the church. Kaya nga naman, gusto niya ipakita kung giunsa kaniya pagigugma. And that is how the true expression of love. Muna maigsoon, sa tinuod ni gugma maigsoon, dili mo madalang regalo, dili mo madala maigsoon og mga butang sa kalibutan maigsoon to say to your love maigsoon nga naigugma kaniya. It takes your attention. It takes your love. It takes your guidance. It takes your being aron maigsoon ma-appreciate ang gugma. Og mao na ang gihimo sa Dios maigsoon. Aduna say pagsakripisyo, aduna say gihimo siyang kaugalingon. Wala na gidala maigsoon sa bisan unsang pamagi. Siya mismo ang halad aron ipamatuod nga gihigugma ka sa Dios. That's why yun sa maigsoon, if the woman had a baby, she had to 3 before days. Hallelujah, yun sa maigsoon. She had to 30 days before igisgutan maigsoon congregation, before she could be doubts for the purification. If she had girl, igisgutan maigsoon. Now we find here. Hallelujah, amen. Yang ibasa maigsoon. So, what is that message maigsoon? Hallelujah. In our own way, maigsoon, dili na ito maputli atong kakulingon. Hallelujah, amen, praise the Lord. Sa pagsabak pa lang nato maigsoon, katong kitong mga nagsabak, ang katong bisabak. Shape iniquity, speaking lies. Kang babae, ang lalataw, ang nagula ikan sa babae, hambog lamang ang kinabuhi. So, nakuha sa limpyo nga butang, gikan sa mahugaw nga butang. But praise be to God. God had a provided way. Praise the Lord. Amen. And that is the great expression of love of God. Hallelujah. Amen. Muna maigsoon, watay laing pamagi na atong ma-approach ang Dios, pinagi lang yung cellphone. From Moab to New Jerusalem, kinahanglan natin sa pulong maigsoon. Because this word, the leading of the dove, will bring us into that New Jerusalem. Hallelujah. God bless you, saints. Ang Diyos mga panalangin ka na to. Hallelujah. Amen. Inaap ko maigsoon, maghatag kini o kadasig ka na to maigsoon nga. Kung giunsa sa Dios maigsoon, pagpadayag ang nakagugma sa iglesia. Hallelujah. Let's all stand. Hallelujah. Praise the Lord. Let's sing the song, I'm Amazed. Hallelujah. Hallelujah. Are you amazed, maigsoon? Even in the Old Testament, God is already speaking about redemption plan. About the true purification of the church. The uncleanness of the childbearing. Kitang tanan mapugaw tubangan sa Ginoo. But praise be to God, siya naghatag og pamagi maigsoon to purify the true church of God. No one knew how alone I was feeling, and the emptiness I tried so hard to hide. Though I loved and said my life was ruined without you. Hallelujah. I was covering up the secret tears I cried. Then one day, someone told me of
your mercy. It's only your mercy, Lord. And the love you've shown here called Calvary. That's redemption plan. And there you die. The born offering that purchased my redemption. The redemption is for the purification of the church. You broke the seas and powers, set the spirit free. I'm amazed that you love me. Thank you, Lord. I'm amazed how you care. Through your precious blood, I found pardon. Thank you, Lord. And my sins are gone. They're all washed away. All my sins are washed away. Let's thank the Lord to sing. When I'm been says when I feel you. Lord, you know the many times I've gone astray. But I've learned your love is stronger than my weakness. And your ears open every time I pray. No one else has ever cared for me like you, Lord. Oh, thank you, Lord. For me, has grown